Good morning po sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, pansinin niyo, sa kabila ng napakaraming mga pangyayari sa ating paligid, sa ating lipunan, sa ating society, mapapansin niyo na mayroong isang bagay na hindi napapansin ang maraming mga tao, ang maraming mga pamilya na kung saan unti-unti sinisira ang kaayusan sa loob ng pamilya, unti-unti sinisira ang kasaganaan sa loob ng pamilya, unti-unti na sinisira ang kaayusan, kasaganaan at higit sa lahat, ang pagkakaisa sa loob ng pamilya. Alam niyo po, doon sa mga recent days na nakaraan sa ating pong, specifically sa ating bansa, mapapansin nyo, nagkaroon ng maingay na gulo sa politika, nagkaroon ng maingay na mga usapin sa loob ng politika, pero nakakalimutan ng maraming mga tao, merong isang bagay na unti-unti sumisira ng husto sa loob ng pamilya. At walang iba kung hindi ang usapin sa pagsusugal, especially yung online gambling. Ngayon po, pagka inaaral ninyo yung mga pangyayari tungkol dito sa online gambling, mapapansin nyo na ito'y wala nang pinipiling uri ng tao. May pinag-aralan, walang pinag-aralan, mahirap, mayaman, nasa sa loob ng simbahan, sa labas ng simbahan, nasa sa loob ng eskwelahan, nasa labas ng eskwelahan, lahat ng uri ng tao at lahat ng antas ng tao nagiging biktima nito. At isa lang sa loob ng pamilya ang maging biktima nito, napakalaki ang nagiging epekto nito sa loob ng pamilya. Totoo po ba yan? Isa lang ang malulong sa sugal. Nanay, tatay, o isang anak, tiyak meron itong epekto sa loob ng pamilya. Totoo po ba yan? Isa lang ang tiyak na malulong sa sugal, tiyak na magkakaroon ito ng malaking epekto sa loob ng pamilya. Magkakaroon ito ng epekto sa kaayusan ng pamilya, magkakaroon ito ng epekto sa kasaganaan ng pamilya, magkakaroon ito ng epekto sa pagkakaisa sa loob ng pamilya. Alam niyo po, pansinin niyo, kung meron mang isa sa mga pinakamodernong paraan ng pagsira ay pangarap at pamilya, wala nang iba kundi ang pagsusugal, lalo na online gaming. Ito po ngayon ang pinakamodernong paraan para sirain ang pamilya. Ito yung pinakamodernong paraan para guluhin ang pamilya. Sino po naniniwala? Walang bubuhiin ng sugal sa buhay ng isang tao. Lahat sisirain ito. Totoo po ba yan? Lalo na yung mga kabataan, yung mga lahat ng uri ng tao. Basta may cellphone ka ngayon, pwede kang magsugal. Alam niyo po, nakakalungkot lang na kahit sa loob ng simbahan, kahit yung mga taong hindi mo ine-expect na involved doon, involved pala doon. Lulong pala doon. Alam niyo po, walang pinipiling biktima ang pagkahumaling sa sugal. Totoo po ba yan? By the way, sino rito na-experience yun? Bukod sa akin. Sino po rito na-experience yun? Kasi ako, na-experience ko yun during the time na kami ay nag-OJT noon sa Meralco Foundation. Nung ako po ay college, since yung kanilang site sa grow out ng aquaculture dito sa Malolos at yung sa nursery sa Rizal, sa Hala-Hala. Alam niyo po, naging libangan namin yon. Akala ko libangan lang eh. In fact, hindi nga alam ni Ate Jess yun na marunong pala ako noon. Natuto ko doon sa panahon na kami nag-OJT eh. So alam niyo po, napakalaki ang pwedeng maging impact nito sa buhay ng isang tao, sa kanyang pangarap, sa kanyang pamilya. Alam niyo po, again, bata, matanda, babae, lalaki, mahirap, mayaman, kahit may pinag-aralan ka o wala kang pinag-aralan, pwede kang maging biktima nito. Kasi nga, ito po ang malungkot na realidad pagdating sa usapin ng sugal o pagsusugal. Una, walang yumaman sa pagsusugal kahit na anong klaseng sugal,
Lahat naghirap, maliban sa nagpapasugal. Totoo po ba yan? Pansinin niyo? Wala naman talagang yumaman doon sa mga nagsusugal maliban sa nagpapasugal eh. Mula doon sa mga small time na nagpapasugal, yung mga nagpapatong, at the same time, doon sa mga may-ari ng casino, sa mga namumuno ng online gaming, sila lang naman ang naiiwang may pera eh. Totoo po ba? Lahat ng mga nagsusugal, at the end of the day, umuuwi sila na walang pera. Pero yung mga nagpasugal, mula doon sa mga online, mula doon sa mga small time na nagpapasugal, hanggang doon sa mga big time na mga casino, sa mga online gaming, sila lang ang naiiwang may pera. Yung mga nagsusugal, laging naiiwang luhaan. Kasi nga, kung nanalo ka ngayon, bukas o sa mga susunod na araw, mas malaki maipapatalo mo. Totoo po ba yan? Pwede ngayon, manalo ka, pero sa susunod na mga araw, pag na-hook ka na ng sugal, tsak matatalo ka na. At dahil natalo ka, pipiliin mo makabawi hanggang sa dumating yung point, wala ka nang mababawi. Alam niyo po, isa sa mga realidad sa pagsusugal, walang yumaman dito. Ikalawang realidad, maraming nalulong sa pagsusugal. Curious lang nung una. Totoo po ba yan? Nung una, parang gusto mo lang subukan. Naglibang lang nung una, hanggang sa huli, hindi na niya pansin, lulong na siya. Totoo po ba yan? Yung maraming mga sumubok nito, nung una, ang dahilan niya, gusto lang niya namang subukan eh. Gusto lang niyang maranasan, pero at the end of the day, hindi niya napansin, lulong na pala siya. Alam niyo po, again, maraming nalulong sa sugal, nung una, nagbabrowse lang eh. Nakita lang yung color game. Sino yung alam ang color game dito? Nakita lang yung color game, nilaro, natuwa, hanggang sa isang araw, nag-i-scatter na. Ang problema, kung dati, kung para makapagsugal, kailangan mo pang pumunta sa mga casino, sa mga pasugalan. Ngayon, lahat ng may cellphone, kahit nasaan ka, basta may internet ka, makakapagsugal ka. Totoo po ba yan? Dati yung mga sugalero, pumupunta pa ng casino eh. Pumupunta pa doon sa mga sugalan. Pero ngayon, basta may cellphone siya, makakapagsugal siya. Basta may internet siya, may laman yung kanyang e-wallet, makapagsusugal siya. Tingnan mo yung katabi mo. Baka ang daming apps niyan. Katatapos lang. Katatapos lang mag-cash out o mag-cash in. Baka nga habang nagme-message, alam niyo po, ang mas matinding problema, yung in denial ka na, lulong ka na, pero para sa'yo naglilibang ka pa rin. Totoo po ba yan? Mas malaking problema yun eh. Yung nasa stage ka na, in denial ka pa rin na, para sa'yo naglilibang ka pa rin, pero ang totoo, lulong na lulong ka na. Alam niyo po, napakalaking problema pagka ito na yung stage na meron ng isang tao. At ang mas matinding problema, pag ngayon, sa mode na marunong, na sa modernong pagsusugal, yung nagagawa mo siya ng sekreto. At lalabas na lang yung sekreto mo pag salasalabat na ang problema mo. Totoo po ba yan? Ang mas malaking problema ngayon sa modernong pagsusugal, yung sekreto mo siyang nagagawa. Yung nag-iisa ka lang, nagagawa mo, basta nga may cellphone ka, at lalabas na lang yung sekreto mo na lulong ka pala sa sugal pag salasalabat na ang problema. Pag marami ka nang nadamay, marami ka nang naibenta, pag marami ka nang naisangla na hindi alam ng pamilya mo. Pag marami ka ng utang, yung marami nang pumupunta sa bahay nyo, marami nang tumatawag sa mga kamag-anak mo, ibig sabihin nun, lumabas na yung sekreto mo. Ganon kasakit, ganon katindi ang ginagawang pagsira
ng modernong pagsusugal sa maraming mga tao, sa maraming mga pamilya. Alam niyo po, lalabas lang yung sikreto mo pag marami ka nang nasaktan, pag marami ka nang nasayang. Kasi nga sa ayaw at sa gusto mo, meron at merong maaapektuhang tao pag nagsugal ka. Totoo po ba yan? Hindi pwedeng ikaw lang ang maaapektuhan. Alam niyo po, sa ayaw at sa gusto mo, meron at merong masasaktang mga tao sa buhay mo pag nagsugal ka. At sa ayaw at sa gusto mo, meron at merong magiging epekto sa pamilya mo ang pagsusugal mo. Pag ang isang tao, kahit sabihin mo, naglilibang ka lang, kahit sabihin mo na simple lang yung ginagawa mo, meron at merong magiging epekto sa pamilya mo ang pagsusugal. Now, the question is, ano ba yung mga epekto nito o posibleng maging epekto nito para sa isang pamilya? Alam niyo po, unang-una, masisira ang pamilya mo. Totoo po ba, malaki ang possibility masira ang isang pamilya dahil sa sugal? Again, napakarami po. Mapapansin nyo, doon sa page ng ating church, napakarami yung nagpapakounsel na ang problema nila, nasira ang pamilya. Hindi dahil sa infidelity, kundi dahil sa pagsusugal. Kung dati, ang daming tumatawag, nagpapakounsel dahil sa problema sa infidelity o yung pagluloko ng asawa, ngayon, ang isa sa mga pinakamaraming nagpapakounsel dahil sa problema nila sa pagsusugal. Hindi nila alam kung saan sila lalabas ngayon. Doon sa pinasok nila. Pinasok nila pero hindi nila alam kung paano lalabasan. Kasi nga, ang dami nang nadamay. Nadamay na ang kanilang trabaho, nadamay na ang mga tao sa paligid nila, nadamay na ang kanilang pamilya. Alam niyo po, again, walang bubuin ang sugal sa buhay mo. Lahat sisirain niya. Kasama ang pamilya mo. Yung dating hindi nararanasan ng pamilya mo, mararanasan pag may nag-involve sa pagsusugal. Sino po rito, mga pamilyar doon sa mga napakarami nga, in fact, ang napakarami nga mga ginagawang mga videos nung mga nalulong ng una sa sugal eh. Nakita nyo? Yung mga una na pinagmamalaki niya na nakamotor siya ngayon, may motor na siya ngayon, pero dati siyang may kotse. Yung dating, ngayon sabi niya, kaya na niyang umupa ng apartment, pero dati siyang may 2 bahay. Dahil sa scatter, ngayon nangungupahan na siya. At napansin niyo yung isa sa recent na, hindi ko lang naibigay doon sa multimedia natin, yung isang reels na kung saan tuwan-tuwa siya doon sa pagkakasin. Pag nagpapakasin siya, tuwan-tuwa siya doon sa may-ari ng tindahan. So, namimigay pa ng balato. Pero later on, hindi na siya nagpapakasin. Dala na niya yung sapatos niya, sinasangla na. Dati nakamotor siya, sumunod, nakabisikleta na. At nung sumunod, naglalakad na lang. At the same time, dati, nung una, nung bago-bago pa lang siya nag-i-scatter, ang ulam na binibili niya, maling. Nung sumunod, sardinas na lang. At nung sumunod, toyo na lang. At nung sumunod, nangungutang na siya. Alam niyo po, again, anong pinapakita nito? Una, pag natuto kang magsugal, pwedeng dumating sa point, pati pangkain ng pamilya mo, isusugal mo. Totoo ba ba yan? Sa mga hindi pa nakakaranas nito, kung bakit hindi mo siya dapat subukan, tsak na pwedeng dumating ka doon sa point na yon. Na pati yung pangkain ng pamilya mo, magagawa mong isugal. Alam niyo po, ang isang sugalero kasi kahit oras ng pagkain, makakalimutan niya. Totoo ba yan? Doon sa mga nakaranas magsugal, kahit na oras ng pagkain, hindi ka kakain, makakalimutan mo. Alam niyo po, pag sugalero ka, kahit hindi ka makakain, basta tuloy lang ang sugal, buhay ka. Totoo ba yan? Yun na kasi buhay niya eh. At ang pinakamatindi rito, minsan, kahit pangkain na nga ng pamilya mo, ipansusugal mo pa.
What's the point? Isa sa mga pinakamasakit na magagawa mo sa pamilya mo, yung magutom sila dahil sa pagsusugal. Isa sa mga pinakamasakit na magagawa mo sa pamilya mo, yung madala mo sila sa buhay na hindi nila deserve dahil sa pagsusugal mo. At isa sa mga pinakamasakit na magagawa mo sa pamilya mo, yung magdusa sila hindi dahil sa ginawa nila, kundi dahil sa ginawa mo sa kanila. Ganong kalaki ang epekto ng sugal sa pamilya, pero hindi doon nagtatapos ang lahat ng pagkagutom o sa pagkagutom ng pamilya mo. Dahil yung dating masayang pamilya, mapapalitan nato ng malungkot na pamilya. Yung dating buong pamilya, mapapalitan na ng sirang pamilya. Hindi lang sila magugutom, magugulo pa pamilya mo, magkakahiwa-hiwalay pa kayo. Ikalawa, pag natuto kang magsugal, pwedeng dumating sa point na walang matirang respeto sa iyo, ang pamilya mo. Totoo po ba? Pag nalulong sa sugal ang isang tao, pwedeng maubos lahat ng paggalang sa kanya ng pamilya niya. Alam niyo po, kapag ang isang tao nalulong sa sugal, pwedeng dumating sa point na mawala ang pagtitiwala sa kanya ng pamilya niya. Pwedeng dumating sa point na mawala ang pagtingin sa kanya ng pamilya niya. Kasi nga ito ang totoo. Pag ang isang tao na hook na sa sugal, hindi na lang pera isinusugal niya, pati pagrespeto sa kanya ng mga tao sa paligid niya, lalo na pamilya mo. Kasi nga, wala namang karespeto sa gawain ng pagsusugal eh. May nakita ka bang taong sugalero na tinitingala pa ng mga tao, ng pamilya niya? Wala naman eh, di ba? Lahat ng taong nalulong sa sugal, tinanggalan niya ng respeto ang pagkatao niya. Tinanggalan niya ng respeto ang kanyang sarili. Kasi nga, alam niyo po, again, pag ang isang tao nalulong sa sugal, hindi na lang pera ang itinataya mo, maging yung pagtitiwala sa iyo ng pamilya mo. Yung pagtingin sa iyo ng pamilya mo, lahat yun, itinataya mo. Hindi lang pera. Alam niyo po, pati pagmamahal ng pamilya mo sa iyo, itinataya mo doon. What's the point? Maniwala ka kahit pamilya mo pa, mapapagod, irespeto ka. Kung dahil sa pagsusugal, masisira mo pamilya mo. Maniwala ka kahit pamilya mo pa, mapapagod na pagtiwalaan ka. Kung dahil sa pagsusugal mo, masisira ang pamilya mo. At maniwala ka kahit pamilya mo pa, mapapagod mahalin ka. Kung dahil sa pagsusugal mo, masisira ang pamilya mo. Unang-unang pwedeng maging epekto ng pagsusugal sa loob ng pamilya. Yun dumating sa point, masisira ang pamilya mo. Ikalawa, masisira ang kabuhayan mo. Sino po naniniwala? Hindi lang naman pamilya mo sisirain ng sugal eh. Totoo ba yun? Maging yung kabuhayan mo, pwedeng sirain ng pagsusugal. Alam niyo po, pati pinagkakakitaan mo, pati hanap buhay mo, sisirain ng pagsusugal. What does it mean? Una, uubusin ka ng sugal hanggang sa wala nang matira sa'yo kung hindi pagsisisi. Totoo ba yan? Sino naniniwala? Kahit gaano karami pera mo, kayang limasin ng sugal. Totoo ba yan? Meron akong kakilala nung bago pa lang akong nagtatrabaho. Nung ako ay nakapagtrabaho sa yelohan ng tsahin ko, merong kumukuha sa amin ng iyelo. Isa siyang proprietaryo. Ibig sabihin, marami siyang mga plaisdaan, maraming mga pag-aari. Pag siya ay nagpagiling ng iyelo sa amin, mula umaga hanggang sa hapon, gumigiling kami ng iyelo, nagka-crush kami ng iyelo para doon sa mga, ganong karami at kalaki ang mga plaisdaan niya. Pero alam niyo po, dumating sa point, pagpupunta siya doon sa kapatid niya na namasukan na lang siya, nakabike na lang siya. Nawala lahat yung sasakyan, nawala lahat yung kanyang, at ang pinaka-worst, iniwan din ng asawa. Nasira ang pamilya. Alam niyo po, kahit gaano karami ang pera mo, uubusin ng sugal.
kayang-kayang ubusin ng sugal. Yung mga nag-i-scatter, wala pa yung kanilang payout ng 25, ng 10 o 25 o ng 15-30, ubos na. Totoo po ba yan? Yung dating breadwinner, ngayon pabigat sa pamilya. Totoo ba? Nangyayari yan? Yung dating siya yung nagbibigay, ngayon siya yung nangihingi. Yung dating nagbibigay, siya ngayon kahit pamasahin na lang, hinihingi pa. Alam niyo po, napakalungkot na realidad. Sabi ko nga po sa inyo, abalang-abala ang lipunan, abalang-abala yung mga tao sa paligid natin, sa sigalot sa politika, pero hindi nila napapansin, merong isang napakalaking sakit ang lipunan natin ngayon. At ito yung pagsusugal, modernong pagsusugal na sumisira sa maraming pamilya. Again, sisirain ito yung kabuhayan mo. Kahit gaano karami ang pera mo, kahit gaano karami ang naipon mo, sisirain ito ang kabuhayan mo. Napansin nyo? Yung mga taong nagsimulang magsugal na maraming ipon, pero nagtapos na wala ng ipon, may utang pa. Yung pinaghirapan mong ipunin sa mahabang panahon, maniwala ka, kayang kunin sa'yo ng isang iglap ng sugal. Sa isang iglap, kaya niyang kuhanin lahat yung matagal mong inipon. Yung pinaghirapan mong ipundar sa mahabang panahon, kayang kunin sa'yo ng sugal sa isang iglap. At yung pinaghirapan mo makamit sa mahabang panahon, kayang kunin sa'yo sa isang iglap ng sugal. At ang masakit dito, nalulusaw lahat ng naipon mo unti-unti nang hindi mo napapansin dahil sa kagustuhan mong makabawi. Totoo po ba yan? Yung mga naubusan ng ipon, naubusan ng mga naipundar, naubusan ng lahat-lahat ng meron sila, hindi naman nila napansin nung una yun eh. Nakita na lang nila nung walang-wala na. Kasi nga, ang gusto nila, makabawi pa doon sa nawala sa kanila. Ang malungkot dito, nalulusaw lahat ng naipundar mo unti-unti nang hindi mo napapansin dahil sa kagustuhan mo na makuha pa uli yung mga natalo sa iyo. Ang pinakamalungkot sa lahat, minsan, hindi naman ikaw ang nag-ipon, hindi naman ikaw ang nagpundar, hindi naman ikaw ang naghirap. Minsan yung asawang nasa abroad, pero pinatalo mo sa sugal. At hindi po iilan yung kinounsel ko na mga babae. Yung last na kinounsel ko, sabi niya, Pastor, uuwi na po yung asawa ko. Hindi ko po alam kung paano ko siya haharapin kasi hindi niya alam na ibenta ko lahat yung aming sasakyan, yung bahay namin nakasangla na, wala na po kaming pera sa bangko. Dahil sa pagsusugal. Sabi niya, hindi ko po alam kung dapat ko pa bang harapin yung asawa ko o umalis na ako sa bahay namin. Alam niyo po, again, napakalungkot na malungkot na yung nawala yung naipundar mo, naipon mo, pero mas malungkot yung hindi ikaw yung nagpundar, yung asawa mo o yung anak mo na naghirap sa ibang bansa, nagsikap ng matagal na panahon, sa isang iglap, pinatalo mo sa sugal. Alam niyo po, at the end of the day, lahat ng naipundar na naipatalo sa sugal, kahit pagsisihan mo pa, hindi na maibabalik ng pagsisisi mo. Totoo po ba yan? Kahit anong lalim ng regrets na meron ka, hindi na mababawi iyon ng regrets mo. Kahit saktan mo pa sarili mo, hindi na mababawi iyon ang kalooban mo. Kahit malungkot ka pa ng malungkot. Kaya nga habang hindi ka palubos o ubos na ubos, habang may pagkakataon pa, doon po sa mga
sikretong involved sa pagsusugal, itigil mo na. Hanggat hindi ka pa ubos na ubos. Kasi nga, yun yung malungkot na realidad ngayon eh. Nagagawa ng sikreto ng isang tao yung pagkalulong sa sugal. Yung hindi mo alam, yung asawa mo lulong pala sa sugal sa online. Hindi mo alam, yung anak mo pala, lulong pala sa sugal sa online. Yung hindi mo alam, yung katabi mo, katatapos lang palang mag-scatter bago umattend. Alam niyo po, habang may natitira pa sa'yo, itigil mo na. Maging doon sa mga nanonood sa atin sa online, habang hindi ka pa ubos na ubos, itigil mo na ang pagsusugal. Ikalawa, uubusin ka ng sugal hanggang sa wala nang matira sa'yo kung hindi utang. Alam niyo po, hindi lang yung naipundar mo, hindi lang yung naipon mo, hindi lang yung mga pinaghirapan mo o ng mahal mo sa buhay ang pwedeng mawala kung hindi pwedeng dumating sa point na magkautang ka. Totoo po ba? Pag naubos na pera mo, tiyak mangungutang ka eh. Totoo po ba yan sa mga nakaranas magsugal? Pag naubos na ipon mo, tiyak mangungutang ka na para makapagsugal ka uli. At pag naubos na naipundar mo, tiyak mangungutang ka na uli para makapagsugal ka. Ang tanong, bakit ito ginagawa ng mga nagsusugal? For the reasons, out of desperate na makabawi, out of desperate na makita o ipakitang hindi siya nagkamali, and out of desperate na makapagsugal uli. Tatlong dahilan bakit ginagawa ito ng isang nagsusugal. Bakit nangungutang? Para makabawi uli, para ipakita na hindi siya nagkamali doon sa ginawa niya. At the same time, yung pinakamatindi, para makapagsugal uli. Ang problema, bakit maraming nauubos sa utang o nalulubog sa utang ang maraming mga nagsusugal? Yung sugal at yung uutangin o yung uutangan na online, alam niyo po, na lending apps, nasa isang cellphone eh. Totoo po ba yan? Kung bakit marami ngayon nalulubog sa utang sa mga online apps, lending apps, kasi nga, nasa isang cellphone eh. Ganon kadaya ang kaaway. Ganon niya kadaling sinisira ngayon ang buhay ng mga tao, ang kabuhayan, ang pamilya ng mga tao. Dahil doon, napakaraming napasubo sa online lending apps na sobrang taas ang interest. Yung darating ka doon sa point na padadalang ka ng picture na nakalapida ka na pag hindi ka nakabayad. Totoo ba yan? Sa mga lending apps, may mga gumagawa nun. Pupuntahan ka sa trabaho mo, ganun kalaki ang sinisira sa iyo, sa isang tao pag nalulong sa sugal. Alam niyo po, until one day, they realize na parang yung nasa komunoy na siya na unti-unti na nalilibing sa pagkakautang. Kasi nga ito ang totoo. Sa sugal, the more you try na makabawi, the more na nababaong ka. Ito ang totoo sa sugal. Pananalunin ka ng isang araw, matatalo ka naman ng 5 araw. Sa sugal, magigising ka na lang, ang dami nang naghahabol sa yung lending apps. Napansin nyo? Magugulat ka isang araw, yun na yung sitwasyon ng buhay mo. Pinupuntahan ka na sa bahay, pinupuntahan ka na sa trabaho, pinupuntahan ka na o pinapahiya ka na sa social media. Kaya nga sa mga kabataan, huwag mo nang subukin. Sa mga young pro natin, masisira buhay mo. At kung sinubukan mo na, itigil mo na. Tsak maraming magagalit sa atin na mga online gaming. Lalo na pag naipakita ito mga video nito sa mga reels natin. Pero sino naniniwala? Mas importante na mas maraming buhay ang masagip
Sino naniniwala? Mas importante na mas maraming pamilya yung masagip kesa dun sa sasabihin ng mundo. Alam niyo po, again, kung hindi mo pa nasusubukan, huwag mo nang subukan pa at masisira ang buhay mo. At kung nasubukan mo na, itigil mo na. Kasi nga, again, habang may panahon, may pagkakataon, hanggat hindi ka patuluyang nababaon, itigil mo na. Ikatlo, alam niyo po, ang pwedeng maging epekto ng sugal o pagsusugal sa isang pamilya, ang maganda lang nito, sa pagkakamali sa buhay, laging may chance na binibigay ang Diyos para itama ito at magsimula uli. Sino po naniniwala? Ang Panginoon hindi naman nauubusan ng chance na itama yung mga pagkakamali sa buhay. Alam niyo po, again, ang maganda lang dito, ang Panginoon, laging may nakalaang pagkakataon na pintuan para itama pagkakamali ng isang tao eh. Para makabangon sa pagkakamali ang isang tao and at the same time, para makapagsimula uli ang isang taong nagkamali. Sino po naniniwala? Isang malaking pagkakamali ang ikaw ay na-involved sa sugal. Totoo po ba yan? Malaking pagkakamali iyon. Kasi nga, ang dami niyang sisirain sa buhay mo, sa pamilya mo, sa kabuhayan mo. Ano pinapakita rito? When God started your healing process, sumunod ka na lang sa process ni Lord. Doon po sa mga na-involved na secretly sa pagsusugal, pag sinimula na ng Diyos ang healing process sa iyo, sumunod ka na lang sa process ni Lord. Alam niyo po, sino naniniwala, kahit gaano pa kalalim ang pagkalulong ng isang tao sa sugal, kaya siyang pagalingin ng Diyos. Totoo ba yan? Kahit gaano pa katagal na bilanggo ng sugal ang isang tao, kaya siyang palayain dito ng Diyos. At sino po naniniwala, kahit gaano pa katindi ang problemang dinala ng sugal sa iyo at sa pamilya mo, kaya pa rin itong ayusin ng Diyos. Ano tinuturo nito? Yung mga nawala sa iyo, hayaan mo na lang yon. Huwag mo nang hayaan, wag mo nang hayaan pa na makulong ka sa regrets. Kung talagang maraming natalo sa iyo before, hayaan mo na yon. Yung mga nasayang mong kabuhayan, hayaan mo na yon. Huwag mo nang hayaang makulong ka sa regrets. At yung mga nasayang mong panahon sa pagsusugal, hayaan mo na yon. Hindi rin naman maibabalik yon. Alam niyo po, yung mga nasayang na panahon, doon sa pagsusugal ng isang tao, kahit naman pagsisihan mo, hindi na mababalik yun eh. Hayaan mo na lang yun lahat. Yung mga nawala sa iyo, yung mga natalo sa iyo, yung nasayang na panahon, ang importante, after those painful chapter in your journey, you have learned to let God to send another shower of blessings sa iyo at sa pamilya mo. Maniwala ka. God will never deprive someone na gustong gumaling sa pagkalulong sa pagsusugal. Maniwala ka. God will never deprive someone na gustong lumaya sa pagkaalipin sa pagsusugal. At ikalawa, pag inahong ka na ng Diyos sa pagkalulong sa sugal, magsimula ka na ng bagong kwento at huwag nang balikan ang dating kwento ng buhay mo. Totoo po ba? Hindi naman talaga nauubusan bagong simula ang Diyos para sa taong nalulong sa sugal eh. Sino po naniniwala? Laging merong bagong simula ang Diyos para sa isang tao. Kahit gaano pa ang pagkalulong mo sa sugal, kahit matagal ka pang naalipin ng sugal, at kahit na naubos pa ang maraming panahon sa iyong pagsusugal, as long as na gusto mong magsimula ng bago, bibigyan ka ng Diyos ng bagong pasimula. Alam niyo po, again, pag inahong ka na ng Diyos sa pagkalulong sa sugal, never ever try to go back to the one of your greatest mistakes in life.
Pag inahong ka na ng Diyos sa pagkalulong sa sugal, never ever try to go back to the one of your darkest chapter in life. At pag inahong ka na ng Diyos sa pagkalulong sa sugal, never ever try to go back to the one of your painful choice in life. Kasi nga, hindi mo pwedeng itanggi. Isa sa mga greatest mistake sa buhay na nakomit mo nung piliin mong magsugal. Isa sa mga pinaka-darkest chapter ng buhay mo nung ikaw ay lulong sa sugal. At isa sa mga pinaka-painful season sa buhay mo nung lulong ka sa sugal. So matuto at wag nang balikan pa ang pinakamalaking pagkakamali sa buhay. Matuto at wag nang balikan pa ang pinakamadilim na bahagi sa buhay. Matuto at wag nang balikan pa ang pinakamasakit na desisyon na ginawa mo sa buhay mo. Now, after knowing yung pwedeng maging impact ng sugal sa isang pamilya, the question is, bakit nga ba hindi dapat ma-involve sa pagsusugal ang isang tao? Bukod doon sa mga nabanggit natin, una, it is a bad stewardship of God's wealth. Bakit hindi ka dapat ma-involve sa pagsusugal? Lalo na ang isang Kristiyano. Alam niyo po, sabi dito sa 1 Chronicles 29:12, sa inyo nagmumula ang kayamanan at karangalan, kayo ang namamahala sa lahat ng bagay, makapangyarihan kayo at kayo ang magpapalakas at magbibigay kapangyarihan sa sinuman. Ngayon, o aming Diyos, pinasasalamatan namin kayo at pinupuri ang inyong kagalang-galang na pangalan. Pero sino po ba ako at ang aking mga mamamayan na makapagbibigay kami ng nag-uumapaw na kaloob gaya nito? Lahat ng bagay ay nagmula sa iyo at ibinabalik lamang namin sa inyo ang ibinigay nyo sa amin. Alam niyo po, unang-unang dahilan bakit hindi ka dapat ma-involve sa sugal. Alam niyo po, it is a bad stewardship of God's wealth. Sino po naniniwala? Sa Diyos naman talaga nagmula ang lahat ng meron tayo eh. Totoo ba yan? Yung meron ka, lalo na kayamanan o pera, lahat yan galing sa Diyos. Dahil sa Diyos naman talaga nagmula ang lahat ng meron ka, nag-e-expect ang Diyos na magiging mabuting katiwala ka. At dahil sa Diyos naman talaga nagmula, lahat ng meron tayo, inaasahan ng Diyos, palalaguin mo lahat ng ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang problema, una, pag nagsusugal ka, para kang nagtatapon ng pera sa balong malalim. Ito po ang totoo. Kaya nga yung mga kabataan natin, yung mga young pro natin, kung bakit hindi mo dapat subukan to, para kang nagtatapon ng pera sa balong malalim. Pinakawalang kasiguraduhan na magpaparami ng pera, tandaan niyo po, ang pagsusugal. According dun sa mga pag-aaral, mas madali pa na tamaan ka ng 2 beses ng kidlat kesa tumama sa loto. Ganong kahirap. Alam niyo po, yung pumunta kang may pera sa sugalan, mas malamang umuwi kang walang pera eh. Totoo po ba yan? Yung nag-cash in ka, mas malamang bago matapos ubos ang pera mo. Kasi nga ito ang madalas na sinasabi ng matatanda eh. Sabi nila, yung nasa kama ka na, pumunta ka pa sa banig. Yung may pera ka na, ginawa mo pang bato. Ano ibig sabihin nito? Dadaling ka ng sugal sa mas mahirap na sitwasyon kung yung dating nasa maginhawa ka, tsak, hihirap ang sitwasyon mo. Dadaling ka ng sugal sa mas kaawa-awa na sitwasyon. Yung dating ikaw ang namimigay, ikaw ngayon yung manghihingi. At dadaling ka ng sugal sa mas kapos na sitwasyon, yung dating mayaman ka, dahil sa sugal, magiging mahirap ka. Kung dating maluwag ka sa buhay, dahil sa sugal, magigipit ka. At kung dating kinakapos ka na, dahil sa sugal, kapos ka na may utang ka pa. Iyon ang gagawin sa iyo ng sugal. Ikalawa,
pag nagsugal ka, para mo sinasabi sa Diyos na hindi ka kayang payamanin ng Diyos sa mabuting paraan. Totoo ba, pag nagsusugal ang isang tao, para nitong sinasabi sa Diyos na mas mabilis siyang mapapayaman ng sugal kaysa sa Diyos eh. Pag nagsusugal ang isang tao, para nitong sinasabi sa Diyos na mas mapapabilis ng sugal ang buhay niya kaysa sa Diyos. At totoo ba, pag nagsusugal ang isang tao, para nitong sinasabi na mas mabilis pang matutupad ng sugal ang mga pangarap niya kaysa sa Diyos. Pero pansinin niyo, wala namang yumaman talaga dahil sa sugal eh. Manapa, maraming mayaman na naghirap dahil sa sugal. Totoo po ba yan? Mas marami yung dating mayaman, naghirap dahil sa sugal. Pero walang mahirap na yumaman dahil sa sugal. Wala namang guminhawa dahil sa sugal. Manapa, maraming dating guminhawa, humirap ang buhay dahil sa sugal. At wala namang binuong pangarap ang sugal, manapa, maraming dating buo ang pangarap nasira dahil sa sugal. So be good steward ng bawat tiyamang binibigay ng Diyos sa iyo. Tandaan mo, as a good steward ng Diyos, ang expectation ng Diyos sa iyo, iingatan mo, pahahalagahan mo, at hindi mo sasayangin lahat ng yamang inilalagay niya sa kamay mo. Ikalawa, bakit hindi ka dapat ma-involve sa pagsusugal? Lalo na Kristiyano ka, nasa sa loob ka ng simbahan, it is a bad motivation in life. Ang sabi doon sa Proverbs 13, verse 11, ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling nawawala, ngunit ang kayamanang pinaghihirapan ay pinagpapala. Totoo ba, isa sa mga pinakapangit na motivation sa buhay, yung pagsusugal? Kasi nga ito yung totoo eh. Yung gusto mong yumaman, walang masama doon eh. Pero, yung gustuhin mong yumaman sa pamamagitan ng sugal, iyon ang masama. Ito po ang totoo. Yung gusto mong guminhawa, walang masama doon eh. Pero yung gustuhin mong guminhawa dahil sa pamamagitan ng pagsusugal, iyon yung masama. At yung gusto mong maabot yung mga pangarap mo, walang masama doon. Pero yung abutin mo, yung mga pangarap mo sa pamamagitan ng sugal, iyon yung masama. What's the point? Una, we should always strive to get rich in a way God honor. Alam niyo po, sino naniniwala? Lahat ng gustong yumaman, dapat nagsisikap para yumaman. Totoo ba yan? Kung gusto mong yumaman, dapat nagsisikap ka. Kung gusto mong guminhawa, dapat nagsisikap ka para guminhawa. At kung gusto mong maabot ang mga pangarap mo, dapat nagsisikap ka para maabot ang mga pangarap mo. What's the point? Sa maniwala ka at sa hindi, wala naman talagang easy money sa buhay na to. Totoo ba yan? Hindi totoo yung easy money. Walang totoong easy money sa buhay na to. Sa maniwala ka at hindi, wala naman talagang easy journey. Walang madaling buhay. At sa maniwala ka at sa hindi, wala naman talagang easy success. Walang madaling success sa buhay. Tandaan mo, lahat ng kinuha mo sa mabilis na paraan, mabilis din kukunin sa'yo. Tandaan niyo po, lahat ng kinuha mo sa puwersahang pagkuha, puwersahan din kukunin sa'yo. At tandaan mo, lahat ng inabot ng walang kahirap-hirap, wala ring kahirap-hirap, mawawala sa'yo. Ikalawa, to get rich quickly through gambling, build a strong desire of greediness. Bukod sa wala naman talagang easy money at kailangan mo talagang magsikap, tandaan nyo po, pagka gusto mong yumaman ng mabilis sa pamamagitan ng sugal, merong nadidevelop sa kalooban mo, merong napoform dyan na desire or deep desire of greediness. Alam niyo po, ang isang sugarol, kahit nanalo na, gusto pang manalo. Totoo pa ba yan? Pag ikaw sugarol na, kahit nanalo ka na, gugustuhin mo pa rin manalo. Pag ang isang sugarol, kahit nagkapera na, gusto pa dagdagan ang pera niya. At pag ang isang sugarol, kahit marami na, gusto pang dumami ang pera niya.
Without realizing, punong-puno na ng kasakiman ng puso niya. Without realizing, punong-puno na ng pag-iimbot ang puso niya. Kasi nga, ang nag-iisang objective ng nagsusugal, tandaan niyo po, makuha mo yung pera ng kalaban mo. Wala ka namang ibang magiging objective doon kung hindi makuha yung pera niya eh. Nakita ko, nakakalungkot lang na yung ginagawa ng greediness. Pinaglalabang kayo sa mga bagay na hindi nyo naman dala nang dumating kayo dito sa mundo. At the same time, hindi nyo rin naman madadala pag alis ninyo dito sa mundo. Napansin nyo yan? Pag ikaw ay napunlaan ng kasakiman sa puso, makikipag-away ka doon sa mga bagay na hindi mo naman dinala nung dumating ka dito at hindi mo rin naman madadala pag alis mo dito. Napansin nyo yan? Ang daming tao. Handang ibuwis ang buhay nila para sa bagay na hindi naman niya dinala at hindi rin niya madadala pag alis niya. Alam niyo po, again, nakita ko na as I've looked dun sa maraming pangyayari sa buhay, nakita ko na walang ibang panlaban sa greediness o kasakiman sa buhay, kundi itong sinabi ni Job dito sa chapter 1, verse 21. Sabi niya, naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The Lord gave, and the Lord has taken away. May the Lord, or may the name of the Lord be praised. Sabi niya, pinanganak akong walang dala at mamamatay akong walang dala. Ang Panginoon ang nagbigay ng lahat ng meron ako at Panginoon din ang kumuha nito. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Alam niyo po, kung gusto mong labanan yung greediness, unti-unti, napansin mo, parang may nadidevelop na greediness sa puso mo, balikan mo tong verse na to. Sabi ni Job dyan, dumating akong wala, aalis akong wala. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos din ang kukuha, mapupurihan ang pangalan ng Panginoon. So finally, it is the fastest way not to get rich, but to get poor. Alam niyo po bakit hindi ka dapat ma-involve dito? Hindi siya yung pinakamabilis na paraan ng pagyaman eh. Sa halip siya yung pinakamabilis na paraan para maghirap ka. Ang sabi doon sa Proverbs 23:5, dahil ang kayamanan ay madaling mawala at tila may pakpak na lumilipad sa kalawakan tulad ng isang agila. Diyan kinuha yung ating 1,000. Kaya napansin nyo, pag may 1,000 ka, ang bilis mawala, ano? Napansin nyo? Iyan ang pinaka-brainchild. Bakit agila ang nasa 1,000 natin? Alam niyo po, totoo ba, ang masakit na katotohanan sa pagsusugal, yung akala mo na mabilis kang yayaman, pero mabilis ka palang maghihirap dito. Napansin niyo yan? Yung akala mo, pagiginhawahin ka nito, pero ibabagsak pala yung buhay mo. At yung akala mo, pagtatagumpayin ka nito, pero bibiguin pala ang buhay mo. Kasi ninyo, bakit sa panahon ng modern technology, mas nag-boom ang pagsusugal online? For two important reasons. Una, dahil sa era ng makabagong technology, people has tend to be on social isolation. Kasi nga dati ang mga bata, naglalaro sa kalye. Napansin yan? Sino naranasan dito? Sa mga Gen X, hanggang doon sa mga millennial, naranasan yon, di ba? Pero simula doon sa mga Gen Z, hindi na masyadong naranasan yan. Yung mga bata, dati, naglalaro sa kalye kasama ibang mga bata. Ngayon, kahit, alam niyo po, ngayon kahit mag-isa, naglalaro ang bata. Nakapaglalaro gamit ang gadget niya. Napansin niyo yan? Pero doon sa panahon namin noon, pupunta kami sa labas, pupunta sa bukid, aakyat doon sa maraming dayami, uuwi na Makati ang katawan, pero masayang-masaya. Napansin niyo yan?
Malaya kang makakaligo sa mga ilog, malaya kang makakapunta sa mga pupuntahan mo, kahit nakayapa ka lang. Alam niyo po, dati ang mga bata, lumalabas ng bahay, nakikipagkwentuhan sa ibang mga bata. Sino naranasan to na, lalo na pagkabilog ang buwan, gustong-gusto, nasa labas ng bahay, sa kalye, nakikipagkwentuhan, naglalaro. Napansin niyo yan? Pero ngayon, ang mga bata, ang kaharap nila, gadget. At kung dati ang mga bata, punong-puno na ang pakikipag-socialize, ngayon, ang way ng socialization ng mga bata, social media. Dati mga magkakilala, yung mga bata, sino napansin dito? Doon sa mga panahon natin, kahit yung mga katabing baryo natin, kilala natin yung mga kapanabayan natin. Napansin niyo yan? Kami, kahit noon yung mga katabing baryo namin, kilala ko eh. Pero ngayon, pansinin niyo yung mga bata, kahit kapitbahay, hindi kilala. Kasi nga, ang way of socialization nila ngayon, social media na. That's why, ang bilis nilang mahook doon sa online gambling. Kaya ngayon yung generation na yan, ang bilis nilang mahook. Yung ibang generation na maalam din sa gadget, ang bilis nilang mahook ngayon sa online gaming dahil hawak nila mismo, kasama nila kahit saan sila pumunta, ang gadget kung saan sila pwedeng magsugal. Another reason bakit sa panahon ng modern technology, mas nag-boom ang online gaming dahil sa era ng makabagong technology, people has tend to make online gambling as a leisure substitution. Totoo ba? Iba kasi ang stress ng level sa trabaho ng bagong generation ngayon. Napansin nyo? Sino rito, aminado, iba ang stress pag ang trabaho mo may kinalaman sa technology. Yung mga nasa BPO. Totoo ba? Iba ang hirap? Napansin nyo ngayon? Ngayon, meron sinasabi na graveyard shift. Yun talagang halos yung hindi ka na patutulugin. Alam niyo po, pansinin nyo, yung mga nasa BPO, yung nasa business process outsourcing, may tinatawag nga sila na graveyard shift, yung tila hindi ka nabubuhayin ng matagal dahil sa trabaho mo. Ang bagong generation ng workforce ngayon, sobrang pagod. Mentally, physically, emotionally. Kung dati ang mga tao, sapat ang oras at panahon para sa ibang bagay, lalo na sa paglilibang, ngayon, wala nang maraming panahon para makapaglibang. Ang tendency, yung available means, yung nasa kamay na niya, yung gadget niya na may laro, hindi lang naman simpleng laro, kundi online gaming o gambling, ang pinaglilibangan ngayon ng marami. Because of modern technology, na-isolate ng marami ang sarili nila. Ito po ang reality ngayon sa bagong era na meron tayo. Because of modern technology, nawala ng panahon ng iba na maglibang. And because of all this reason, nalulung ang marami sa online gaming. Baka po hindi natin alam, may miyembro tayo ng pamilya, secretly, lulong na pala sa sugal. Baka hindi natin alam, may mga bina-Bible study tayo, may mga miyembro tayo, secretly, lulong na pala sa sugal. Church, we need to stand against the enemy. We need to stand against the evil doings. And we need to stand for this generation
and next generation. Kung hindi tayo tatayo laban sa pandaraya sa mga tao ng kaaway, sino ang gagamitin ng Diyos? Sa tingin nyo, kung hindi tayo tatayo laban sa mga maling gawa, sino ang maninindigan para sa mabuti? At kung hindi tayo tatayo para ipaglaban ang bawat kabataan, ang bawat pamilya, laban sa sugal, sino ang tatayo para sa kanila? Again, we are now in an era na kung saan napakabilis na sinisira ang buhay ng mga tao ng sugal. Nasa era tayo ngayon na pag hindi natin inagapan, maraming pamilya ang tuluyang masisira dahil sa sugal. Nasa era tayo ngayon na pag hindi natin inagapan at hindi tayo tumayo para sa ating pamilya, mga mahal sa buhay, para sa ating mga kabataan, para sa ating generation ngayon, maraming pangarap ang masisira dahil sa sugal. Again, we need to stand for our family. We need to stand for our dreams and their dreams. We need to stand for this generation and the future of this generation. Walang ibang tatayo at walang ibang gagamitin ng Diyos kundi ikaw na nakakaunawa ng salita ng Diyos. Bakit kailangan nating manindigan na sagipin yung mga nalululong sa sugal, lalo na pamilya natin at mga mahal natin sa buhay. Church, as we sing this song, maniwala ka, meron kang magagawa para sa mga tao sa paligid mo. Maniwala ka, meron kang magagawa para sa pamilya mo,